Masaya ako dahil okay ang lahat. Tuloy na ang kasal. Hindi ka mananakit ng tao kung totoong nagmamahal ka. Umuwi si Sandra sa bahay nila upang bisitahin si Gwen na agad nagpasalamat ang dalaga sa pagbisita ng ate niya, sabay humingi ng tawad dahil hindi siya nakabisita maging nung nawala ang baby nila. Giniit naman ni Sandra na okay lang siya, sabay tinanong si Gwen kung kumusta na siya dahil parang mabigat ang dibdib ng kapatid niya. Sinubukan pang itago ni Gwen pero sinabi din niya sa ate niya na yung abortion center na pinuntahan nila ni Franco ay kakilala ng mami niya dahil nagpa-abort na si Christina noon na siya ang nag-recommend sa doktor na kinagulat ni Sandra. Pinaliwanag ni Gwen na kung may nangyari sa atin niya dahil sa ginawa ng mami niya ay hindi din niya mapapatawad si Christina kaya naiintindihan niya kung bakit galit na galit sa kanya ang daddy nila na hindi kayang tanggapin ng mami niya na hiniwalayan na siya ni Matt kaya muntik na niyang sagasahan si Rose na kinabigla ni Sandra. Giniit pa ni Gwen na si Rose mismo ang kumausap kay Matt para kumbinsihin niyang patawarin na niya si Christina. Sabay sinabihan niya ang ate niya na kailangan niyang i-consider na patawarin na ang mami niya dahil mahirap sa isang tao at mabigat ang dibdib na may sama ng loob lalo na sa mismong ina niya dahil walang kapayapaan sa isip nila na pwede silang magpanggap na okay lang ang lahat. Parang ang mami niya na nakakabalik na siya sa bahay nila, na nakakapasok na ulit siya sa trabaho pero alam nilang hindi ba talaga okay ang lahat dahil lahat sila ay nawasak sa mga nangyari at dahil na rin sa walang pagpapatawad sa kanila. Dahil sa mga sinabi ni Gwen ay natahimik si Sandra. Habang pinuntahan naman ni Franco si Matt na saktoong andoon pa si Christina. Hiniling niyang darating din yung panahon na mapatawad na siya ni Matt dahil sa ginawa niya, kaya tinanong ni Matt kung anong pwede niyang gawin para patawarin siya nito. Sinaad naman ni Franco na babalik na siya ng Milan at iiwan na ang kumpanya para sa katahimikan ng lahat. Agad sinabi ni Matt na wise decision ang gagawin niya. Nanindigan pa ang binata na hindi siya mapapagod na hihingi ng tawad sa kanya maging kay Sandra pero iniwan na sila ni Matt. Habang nakakulong naman na si Dante at isang bata niya na kinulit siya ng kinulit na gumawa ng paraan para makalabas sila, sabay sinumbat niya kay Dante na lagi niyang sinasabi na malakas siya at may kapit pero nakakulong na sila. Dahil sa inis ni Dante ay binugbog niya ang bata niya hanggang binuksan ng pulis ang selda nila na nagawa niyang i-hostage ang kasama niya. Nanlaban si Dante na nagawa niyang patumbahin ang mga bantay ng pulis kaya nakatakas ito at babalikan niya sila Vanji at Romeo. Hindi niya papalampasin ang ginawa nila Vanji sa kanya at gagawin niyang impyerno ang mga buhay nila. Unang target ni Dante ay si Renz na magagawa niyang barilin at isusunod niyang patayin si Romeo. Habang napaniwala ni Rose si Renz na mahal pa rin niya ang binata, sabay tinanong niya si Renz kung kaya niyang hiwalayan si Sandra na kahit ikakasal na ulit sila na agad namang pumayag si Renz kaya nag-impake agad ito upang sumama kay Rose. Masaya siya na pumunta sa bahay ni Rose pero napagtanto niyang inisahan siya ni Rose at Matt. Bago pa niya masaktan si Rose ay agad rumispondi si Matt na ang buong akala naman nila Rose at Matt ay hindi sila mabibisto ni Renz. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.